This morning po, nagkaroon ng hearing ang Department of Health. Since I am the Deputy Majority Leader for Communications, I would just like to announce po na pumayag na po ang PhilHealth na sasagutin po ang 50% ng billing. Billing po ng mga pasyente, yung pay ward kung tawagin. Kasi sanay ho tayo na libre. Kung kayo po ay papasok sa ospital at may billing, dahil sa kwarto ninyo ay may halaga, 1,200 or what, sasagutin po ng PhilHealth ang kalahati po ng bill ninyo. Alright, para po doon sa mga pay ward. Kasi po sa charity ward, libre na lahat. Dito po, napag-usapan, napagkasunduan, upon the request of the speaker, kaya ho tayo nagkaroon ng meeting kanina, is gawing 50% or more. Pumayag po ang PhilHealth na sasagutin nila ang 50% ng hospital bill, hospital payment. I believe kasama din po dyan yung mga doctor's fees, professional fee, sasagutin po ng PhilHealth. Ang gagawin na lamang po ay pag-aaralan nila ang mechanics at yung timing po ng implementation. Pero pinapamadali po ni speaker yan sa PhilHealth Board of Directors at saka sa kanilang CEO na pag-aralan kaagad ASAP kung as much as possible kung kakayanin this year, i-implement this year para by January, ang mga kababayan ho natin na nasa pay ward, 50% na lang po. Example, 300,000 ang bill mo. Sasagutin po ng PhilHealth yung 150,000. Isa pa pong napag-usapan kanina ay mga diagnostics, lalo na po sa mga kababaihan. Kasi second cause of death ng mga kababaihan natin is breast cancer. So libre po yung magiging mammography po ninyo once a year. Libre po ang mga ultrasound. Kung meron po kayo pakiramdam nyo, meron po kayong sakit sa baga, libre po yung examination, yung tinatawag nating diagnostic examination, ultrasound, mammography, ECG, libre po yan. Wala po kayong babayaran. Pag-aaralan lang po ngayon ng DSW, ng PhilHealth, kailan po nila umpisahan at saka yung mechanics po nito. Yun po yun. Yun ang latest po kanina doon po sa hearing. Pero magkakaroon po ulit ng second hearing. Pero so final na po yun. PhilHealth agreed with the request of the speaker na gawing 50% na lang ang babayaran ng lahat ng member ng PhilHealth pay ward, lalo na po yung paying, kalahati na lang po ang babayaran natin, kalahati po sasagutin ng PhilHealth. Clarification. Sige po. Opo. Ito pong 50% na sasagutin ng PhilHealth, is this for all hospitals? And Yes, for ma'am. all members, walang parang income requirement? No, ma'am. Ang isa pa nga hong pag-uusapan dyan, I believe it will go with the TWG, with the PhilHealth Board of Directors, yung technical working committee nila. Yung PhilHealth card mo, para ho siya magiging HMO. Instead of usual, tatanungin ka, may pang-down ka ba? May insurance ka ba? Ang gusto po ni speaker, papakita lang, PhilHealth member po ako, ito po yung card ko. Because sasagutin na nga ng PhilHealth ang kalahati ng payment. Winarningan din ng speaker ang PhilHealth na bayaran ninyo kasi ang reklamo ng mga hospitals kay speaker ay matagal magbayad ang PhilHealth. Dapat po dyan daw lang ay 30 days, ay 60 days. Yung maabot po ng 120 days. So nalulugi po yung hospital. Kaya yung iba, ayaw po tanggapin ng PhilHealth. Pero with this new agreement between the House and PhilHealth, PhilHealth agreed that they will pay it in 60 days. 60 days after they receive the billing from the hospital. So about 2 months. Yun lang ang problema kaya hindi tinatanggap ang PhilHealth ng mga malalaking ospital dahil may mga utang pa po ang PhilHealth which binabayaran na raw po nila ngayon. Pero meron naman po bang sapat na pondo ang PhilHealth para gawin ito? How do you propose to fund this? Binigyan po, aside po doon sa contributions natin, nagbigay din po ang House ng budget po para sa PhilHealth for this year. So it will be sufficient enough. Tinanong mo sila sa House kanina, ang sagot nila sufficient naman daw ho to cover that. Pero yun nga po, yung kailangan pag-aralan ng PhilHealth mechanics. For example, na ospital ka, para din po sa HMO, di po ba? Pag nagamit mo na, naubos mo na yung benefits mo doon, wala ka nang aasahan. Ganon din po ito. Kung nag-billing ka na ng 1,500,000 o 300,000 binayaran na ng PhilHealth, don't expect na pag nagkasakit ka ulit, 300,000 na naman. Nagamit na nagamit mo na Siguro less na yung magiging benefits mo doon. Pero yung mga
diagnostic exams. Once a year po, yun yung gusto namin i-announce na yung mga free diagnostics sa private hospital, outpatient, x-ray, laboratory, etc. Magiging free na po yan sa PhilHealth. Pinamamadali na po ni Speaker Romualdez po yan. Huli na lang po, is there an assurance from the House na kung maipatupad po ito ng PhilHealth ay hindi ito magre-resulta sa pagtataas ng premium contributions ng mga miyembro? Because meron pong nakausap ko po si House Appropriations Chairman Elizalde ko, ang sabi niya naman, popondohan naman. While this administration is here, we will keep on funding this. Kasi nga po, kung hindi man sasapat yung contribution sa mga kababayan natin, pero that's another thing na we have to meet sa susunod na hearing, what happened to our contributions. Kasi may mga naririnig-rinig po tayo ng mga kwento-kwentuhan, may mga chismis po naririnig na inilalagay daw yung contributions natin sa bangko at may somebody's making money, yung interest po noon napupunta sa lang sa ilan, which dapat hindi po eh. Kasi dapat baguhin din nila yung charter nila. Isa pa ho yan ang gusto ni Speaker to change the charter. Kagaya ho niyan, yung mga investment at saka alisin na rin siguro yung pagiging quasi-judicial nila na pwede nilang sitahin ng mga ospital. Dapat ibang agency po yan. Kasi natatakot po mga hospitals ngayon magsabi na may utang kayo PhilHealth kasi baka lalo silang sakalin ng PhilHealth at hindi na sila tuluyang bayaran. Kaya ang gagawin ho natin sa mga next few hearings ay maaring medyo bawasan po natin yung power po ng PhilHealth and they will just become solely an health insurance company pero on the government side. So at least for this administration, no additional increase. Yun po yung sabi kasi nagbibigay po naman binibigyan po ng pondo sila under the Speaker Romualdez administration, under President Bongbong Marcos administration, binibigyan ho sila. They're not just dependent on our contributions. Mataas na ho yung contribution natin, maabot na ho ng 5,000. Yung iba ho, kaya nga, sana pupunta. Ilang millions ho tayo na workers na kinakaltasan. Kung follow-up lang po, nalaman na po ba ni Speaker din yung naging commitment ng PhilHealth? Ano po kaya yung reaction niya na dito sa development na ito? At bukod sa House hearing, magkakaroon din kaya ng separate meeting ng PhilHealth with Speaker? Yes, actually we have been meeting with the chairman, si secretary ng Herbosa regarding these 2 meetings na po na hindi lang naka-attend ng PhilHealth because of some important matters. Pero nagmi-meeting na po ang House leadership, particularly Speaker at saka ni Dr. Herbosa regarding this matter. So nung pag-upo ng PhilHealth kanina, officials, alam na nila yung direction ng meeting na the Speaker wanted this. I think they were already informed by Secretary Herbosa na the Speaker wanted this. 50% na lang ang babayaran ng lahat ng Pilipino sa billing nila, particularly yung mga nasa pay ward. Kasi sinasabi ng PhilHealth, oo nga, libre yung sa universal healthcare. Pag merong charity bed, pero madaling maubos yung charity bed eh. So kahit na mahirap ka, farmer ka, fisherman ka, construction worker, hindi mo naman papahayaan yung anak mo, iuuwi mo without hospitalization. So they are forced to, may pan-down ka ba? This time, ipapakita niya, hindi, member po ako ng PhilHealth, ito po. Because what we want, the government, the payment will be backed by the government. Yun ho yun. Para pong mga sa ibang bansa, nasagot po ng gobyerno yung bayad mo. Pero sa atin po, dahil hindi naman natin kayang 100%, kalahati po sasagutin ng gobyerno. Anyway, maraming salamat po. That's all. If you don't have any more questions.